Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga minamahal na senior. Sa aking karanasan, marami sa ating mga lolo at lola ang may iisang simpleng hiling, ang makatulog ng mahimbing sa gabi nang hindi nagigising sa kalagitnaan. Ayaw nila ng mga tableta, ayaw nilang umasa sa gamot. Ang gusto lang nila ay isang natural at banayad na paraan para makapagpahinga. At minsan, ang sagot ay maaaring kasing simple lamang ng pagbababad ng kanilang mga paa sa maligamgam na tubig bago matulog. Ngayon, ibabahagi ko ang 7 paraan ng pagbababad ng paa na ginagamit na sa tradisyonal na medisina sa silangan sa loob ng daan-daang taon. At ngayon, kinukumpirma na ng modernong agham ang kanilang mga natural na benepisyo para sa pagpapabuti ng kalidad ng tulog. Bawat paraan ay gumagamit ng mga pamilyar na sangkap tulad ng asin, luya, tanglad o dahon ng ikmo, ngunit kapag pinagsama sa tamang paraan sa maligamgam na tubig, maaari silang lumikha ng kapansin-pansing pagkakaiba pagkatapos lamang ng ilang gabi. Gagabayan ko kayo mula sa pinakamahinang epekto hanggang sa pinakamalakas, at ang ikapito ay ikagugulat ng marami dahil gawa ito sa isang bagay na maaaring nakikita ninyo araw-araw nang hindi namamalayan kung gaano ito kahusay sumuporta sa malalim at natural na pagtulog. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang huling paraan ng pagbababad ay maaaring eksakto ang hinihintay ng inyong katawan sa lahat ng panahong ito. Isang natural na paraan upang makatulog ng hindi nangangailangan ng anumang tableta. Magsimula tayo sa isang paraan na napakasimple. Napakasimple na baka mayroon na kayo ng mga sangkap sa inyong kusina ngayon din, ngunit kapag ginamit sa tamang paraan, maaari itong maging unang banayad na hakbang upang gabayan ang inyong katawan sa tunay na pahinga. Paraan ni Rangasam, mainit na ritual sa gabi na nagbibigay hudyat sa utak na magpahinga. Ang bilang 7 ay ang pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig na may asin. Ang kailangan nyo lang ay asin at maligamgam na tubig. Iyon lang. Ngunit huwag maliitin kung gaano ito maaaring maging epektibo. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit na ang asin upang maibsan ang tensyon, mabawasan ang bahagyang pamamaga, at tulungan ang katawan na mag-relax. Sa tradisyonal na medisina, naniniwala ang mga tao na nakakatulong ang asin na pakalmahin ang mga nerbiyos at suportahan ang malusog na sirkulasyon, lalo na sa mga paa. Kapag tinunaw mo ang asin sa maligamgam na tubig, lumilikha ito ng isang napakaginhawang kapaligiran para sa iyong mga paa. Nakakatulong ang init na buksan ang mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa sirkulasyon, at ang asin ay maaaring maibsan ang pakiramdam ng mabibigat, pagod o nananakit na mga binti na madalas maranasan pagkatapos ng isang mahabang araw. Ngunit marahil ang pinakamahalagang bahagi ay ang sandaling ibinibigay mo sa iyong sarili. Ang simpleng pag-upo, pagbababad ng iyong mga paa sa maligamgam na tubig, at pagpikit ng iyong mga mata sa loob ng ilang minuto. Iyon pa lang ay nagpapadala na ng mensahe sa iyong utak na handa ka nang magpahinga. Narito kung paano ito gawin. Maghanda ng isang maliit na planggana ng maligamgam na tubig. Sapat na ang halos 3 litro.
Magdagdag ng 2 o 3 kutsara ng magaspang na asin, rock salt. Siguraduhin na ang tubig ay hindi masyadong mainit. Ang temperatura na nasa 37 hanggang 40 degree range ay perpekto. Pagkatapos ay ibabad ang iyong mga paa sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Hindi mo na kailangang gumawa ng anupaman. Hayaan lang na ang maligamgam na tubig ang gumawa ng trabaho. Kung gusto mo, maaari mong dahan-dahang kuskusin ang mga talampakan ng iyong paa gamit ang isang malambot na tuwalya habang nakababad. Nakakatulong ito na mapabuti pa ang sirkulasyon at pinapawi ang anumang natitirang sakit sa arko ng paa. Maraming mga taga-Baguio na higit sa 60 anyos ang nagbahagi na pagkatapos lamang ng ilang gabi ng paggawa nito, nagsimula silang makatulog ng mas madali at hindi na madalas magising sa kalagitnaan ng gabi. Kung nakakatulong sa iyo ang paraang ito, i-like mo ang video para malaman ko sa mapa na mas maraming tao ang naghahanap ng mga simple at natural na tip na tulad nito. At kung sa tingin mo ay sapat na ang tubig na may asin, maghintay ka lang sa susunod dahil ang kasunod na paraan ng pagbababad ay nagdudulot ng ibang klase ng init. Isang init na nagmumula sa isang bahagyang maanghang na ugat na makakatulong sa iyong buong katawan na mag-relax sa mas malalim na antas. Paraan number 6. Mahinay na pagbababad na nagbabawas ng tensyon sa nerbiyos pagkatapos ng edad 60. Ang bilang 6 ay ang pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig na may luya. Kung madalas kang malamigan ang paa sa gabi o giniginaw kahit nasa ilalim ng kumot, ito ang lunas na dapat mong subukan. Ang luya ay isang pampalasa na may natural na katangiang pampainit. Kapag pinakuluan mo ito sa tubig, hindi lang nito pinapainit ang iyong balat sa labas, kundi nakakatulong din itong pasiglahin ang sirkulasyon, i-relax ang mga daluyan ng dugo, at pakalmahin ang mga iritadong dulo ng nerbiyos sa iyong mga paa. Maraming mga nakatatanda ang nakakaranas ng malamig, nangingimay, o manhid na mga paa kapag sila ay nakahiga. Hindi lang ito tungkol sa daloy ng dugo. Ito rin ay tungkol sa kung paano tumutugon ang katawan sa temperatura at emosyonal na stress. Sa sandaling iyon, ang pagbababad ng iyong mga paa sa tubig na may luya ay parang pagsisindi ng isang malambot na panloob na init na nagsisimula sa iyong mga talampakan at dahan-dahang kumakalat sa iyong buong katawan. Napakadali ring ihanda ang paraang ito. Kailangan mo lang kumuha ng 2 sariwang ugat ng luya, hugasan itong mabuti, at hiwain o bahagyang pitpitin. Pakuluan ito kasama ng halos 2 hanggang 3 litro ng tubig. Hayaang kumulo ng 10 hanggang 15 minuto para lubusang mailabas ng luya ang natural na langis nito. Patayin ang apoy. Magdagdag ng 2 kutsara ng magaspang na asin at haluing mabuti. Ibuhos ang pinaghahalong ito sa isang planggana at magdagdag ng malamig na tubig hanggang sa maabot nito ang komportabling init. Ibabad ang iyong mga paa sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Sa panahong ito, mararamdaman mo ang banayad na init mula sa tubig na unti-unting umaakyat sa iyong mga bukong-bukong hanggang sa iyong mga tuhod at sa buong katawan mo na nagdudulot ng malalim na pakiramdam ng pag-relax. Maraming mga tao na dating nahihirapan sa malamig na mga paa at mahinang pagtulog ang nagsabi na pagkatapos lamang ng ilang araw ng pagbababad na may luya, nagsimulang uminit ang kanilang mga paa. Ang kanilang mga katawan ay mas naging maginhawa at ang pagtulog ay naging mas natural.
Maaari mo itong subukan ngayong gabi at maramdaman ang pagkakaiba bukas ng umaga. At ang susunod ay isang halamang gamot na matagal nang kilala sa medisina sa silangan para sa pagpapakalma ng mga nerbiyos at pag-alis ng sakit ng ulo. Isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng malalang insomnia sa mga nakatatanda. Paraan Membra 5. Herbal na suporta na nagpapabuti ng sirkulasyon sa gabi. Ang bilang 5 ay ang pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig na may sariwang dahon ng damong Maria mugwort. Ito ay isa sa mga pinakatradisyonal na halamang gamot na ginagamit sa medisina sa silangan sa loob ng maraming siglo. At ngayon, maraming modernong pag-aaral ang nagsisimulang kumpirmahin na ang damong Maria ay maaaring makatulong na pakalmahin ang nervous system, maiibsan ang sakit ng ulo, at natural na suportahan ang mahimbing na pagtulog. Kung madalas mong maramdaman ang presyon sa iyong ulo, paninigas sa leeg at balikat, o may pakiramdam na hindi dumadaloy ng maayos ang dugo sa iyong utak, posibleng naaapektuhan ang iyong pagtulog ng tensyon sa mga lugar na iyon. Ang damong Maria ay may natural na mga katangiang pampainit na nakakatulong palakasin ang sirkulasyon, lalo na sa mga panlabas na bahagi tulad ng mga kamay, paa, at leeg. Kapag ginamit para sa pagbababad ng paa, ang mga essential oil nito ay hindi lamang nasisipsip sa pamamagitan ng balat, kundi dahan-dahan ding pinasisigla ang mga pressure point sa iyong mga talampakan, mga puntong malapit na konektado sa iyong central nervous system. Ang resulta ay nagsisimulang lumambot ang iyong buong katawan, bumabagal ang tibok ng iyong puso, at unti-unting tumatahimik ang iyong isipan. Narito kung paano ito gawin. Maghanda ng isang dakot ng sariwang dahon ng damong Maria. Hugasan itong mabuti at hayaang matuyo. Magpakulo ng halos 2 litro ng tubig. Pagkatapos ay idagdag ang damong Maria at hayaang kumulo pa ng 2 minuto para lubusang mailabas ang mga aktibong sangkap. Ibuhos ang tubig sa isang planggana at magdagdag ng malamig na tubig hanggang sa ito ay maging komportableng mainit. Pagkatapos ay ibabad ang iyong mga paa sa loob ng pimsima hanggang 20 minuto. Habang nakababad, maaari mong kunin ang ilan sa mga natirang dahon at dahan-dahang ikuskos sa ilalim ng iyong mga paa. Nakakatulong ito na i-activate ang mga lokal na nerbiyos at palalimin ang epekto ng pag-relax. Maraming taga-probinsya sa Batangas na mahigit 10 anyos ang nagsabi na pagkatapos lamang ng ilang sesyon sa damong Maria, nabawasan ang presyon sa kanilang ulo, mas madali silang nakatulog at hindi na nakakaranas ng mga nakakagambalang panaginip tulad ng dati. Ito ay lalong nakakatulong kung madalas kang makaranas ng bahagyang sakit ng ulo sa hapon o gabi. Maaaring ito mismo ang kailangan ng iyong katawan upang makapag-relax. Kung narinig mo na ang tungkol sa damong Maria, ngunit hindi mo naisip na gamitin ito para sa pagbababad ng paa, mag-iwan ng komento na nagsasabing, "Ngayon ko lang nalaman." Binabasa ko ang bawat komento at patuloy akong magbabahagi ng mas simple at epektibong mga paraan na tulad nito. At patuloy na manood dahil ang susunod ay nagdudulot ng ibang klaseng pakiramdam. Isang halamang gamot na may napakabango at kaaya-ayang amoy na sa paglanghap pa lang ay makakaramdam ka na ng ginhawa sa paghinga. At kapag isinama sa maligamgam na tubig, ito ay nagiging isang natural na tiket sa payapang pagtulog gabi-gabi. Paraan Minamakot, mabangong lunas para patahimikin ang isipang ligalig bago matulog.
Ang bilang 4 ay ang pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig na may tanglad. Mayroong mga amoy na nagpapagaan ng iyong pakiramdam sa sandaling maamoy mo sila. Ang tanglad ay isa sa mga iyon. Ang sariwa at malasitrus na amoy nito ay hindi lamang nagpapasariwa sa hangin sa paligid mo. Mayroon din itong epektong pampakalma sa nervous system na nakakatulong na maibsan ang pagkabalisa, patahimikin ang isipan, at suportahan ang mahimbing na pagtulog. Kung madalas kang stress, nahihirapan makatulog ng malalim, o ang iyong isip ay paikot-ikot sa gabi, ang pagbababad ng iyong mga paa sa tubig na may tanglad ay maaaring ang banayad na transisyon na kailangan ng iyong katawan para bitawan ang mga alalahanin ng araw. Ang mga essential oil sa tanglad ay nakakatulong na pakalmahin ang nervous system, dahan-dahang nagpapababa ng presyo ng dugo at nagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak. Bilang resulta, maaari mong maramdaman na nababawasan ang kabigatan sa iyong ulo at mas nagiging malinaw ang iyong isipan. Bukod sa pagsuporta sa pagtulog, ang pagbababad sa tanglad ay maaari ring makabawas ng amoy sa paa, pasiglahin ang mga sweat gland upang maglabas ng mga bahagyang lason sa pamamagitan ng balat, painitin ang ibabang bahagi ng katawan, at maibsan ang bahagyang pananakit ng kasuan. Narito kung paano ito ihanda. Kumuha ng mga 5 hanggang 7 sariwang tangkay ng tanglad. Hugasan itong mabuti, pagkatapos ay bahagyang pitpitin gamit ang likod ng kutsilyo upang mailabas ang mga langis. Pakuluan ito sa halos 60 litro ng tubig sa loob ng 6 hanggang 10 minuto. Pagkatapos ay magdagdag ng 2 kutsara ng magaspang na asin at patayin ang apoy. Ibuhos ang pinaghalong ito sa isang planggana at magdagdag ng malamig na tubig hanggang sa ito ay maging kaaya-ayang maligamgam. Pagkatapos ay ibabad ang iyong mga paa sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Habang nakababad, huminga ng malalim at namnamin ang banayad na halimuyak ng tanglad. Ang payapang sandaling iyon ay maaaring eksakto kung ano ang hinahanap-hanap ng iyong katawan. Maraming tao ang nagbahagi na pagkatapos ng pagbababad ng paa sa tanglad, pakiramdam nila ay nareset ang kanilang isipan. Ang stress ng araw ay nawawala at sila ay nakakatulog ng mahimbing mula gabi hanggang umaga nang hindi nagigising. Sa susunod na seksyon, tatalakayin natin ang isang mas malakas na formula, hindi dahil sa amoy o init nito, kundi dahil naglalaman ito ng isang espesyal na compound na nakakatulong pakalmahin ang central nervous system. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga nagigising sa kalagitnaan ng gabi at nahihirapang makatulog muli. Paraan Niriyamata 3, tradisyonal na pagbababad na nag-aalis ng kabigatan sa binti. Ang bilang 3 ay ang pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig na may balat ng kanela, cinnamon. Kung madalas kang makaranas ng tension headaches o pakiramdam mo ay sobrang higpit ng iyong isip na parang isang lubid, maaaring ito mismo ang kailangan mo. Ang balat ng kanela ay isang natatanging sangkap na panggamot. Sa loob nito ay isang compound na tinatawag na cinnamaldehyde. Ang natural na compound na ito ay may banayad na katangiang pampakalma. Nakakatulong itong pakalmahin ang central nervous system at maibsan ang nananatiling sakit at discomfort. Kapag ang balat ng kanila ay pinakuluan sa maligamgam na tubig, lumilikha ito hindi lamang ng isang kaaya-aya at nakakaginhawang aroma, kundi pati na rin ng isang nakapapawing pagod na epekto na dumadaloy sa iyong nervous system mula sa iyong mga talampakan pataas.
Maraming tao ang nagbahagi na pagkatapos ng isang mahaba at nakaka-stress na araw, 15 na minuto lamang ng pagbababad ng kanilang mga paa sa tubig na may kanila ay nakakatulong sa kanilang katawan na mag-relax at sa kanilang isipan na tumahimik. Hindi lamang pinapakalma ng kanila ang mga nerbiyos, nakakatulong din itong panatilihin ang init sa katawan, na lalong nakakatulong sa mga taong madalas na malamig ang paa sa gabi o nawawalan ng init sa katawan dahil sa pinapawisang mga kamay at paa. Bukod pa rito, ang halimuyak ng kanela ay may natural na mga katangiang deodorizing. Ito ay isang mahusay na pagpipilian kung gusto mong i-refresh ang iyong mga paa nang hindi gumagamit ng mga sabon o kemikal. Narito kung paano ito ihanda. Kumuha ng halos isang dakot ng tuyong balat ng kanila. Iyon ay humigit kumulang 100 gramo. Pakuluan ito sa 3 litro ng tubig sa loob ng 10 hanggang 15 na minuto. Kapag ang tubig ay mayaman na sa kulay at aroma, ibuhos ito sa isang planggana. Magdagdag ng malamig na tubig hanggang sa ito ay maging komportabling mainit. Pagkatapos, ay ibabad ang iyong mga paa sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Kung wala kang tuyong balat, maaari kang gumamit ng sariwang dahon ng kanela o pinong tinadtad na tuyong kanela hanggat naroroon pa rin ang mga natural na langis. Sa isang tahimik na lugar na may ilang malalim na paghinga, ang tubig na may kanela ay nagiging isang nakaka-relax na therapy. Maaari mong ulitin ito ng 3 o 4 na beses sa isang linggo. Kung ang bahaging ito ay tumutugma sa iyong pinagdadaanan ngayon, mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig mula sa mga nakakaugnay sa banayad na paraan ng pag-aalaga sa pagtulog na ito. At sa susunod na seksyon, tutuklasin natin ang isang halamang gamot na hindi gaanong kilala ngunit napakalakas para sa mga taong dumaranas ng mahinang sirkulasyon, manhid na mga kamay at paa at mababaw na pagtulog. Isang maliit na halaga lamang ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Paraan number 2. Natural na detox na pagbababad na nagpapakalma ng pamamaga. Ang bilang 2 ay ang pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig na may sariwang talulot ng rosas. Ang mga rosas ay hindi lang maganda. Isa rin sila sa iilang bulaklak na may espesyal na halaga sa panggagamot. Kapag ginamit para sa pagbababad ng paa, ang mga talulot ng rosas ay maaaring magsulong ng daloy ng dugo, buksan ang mga energy channel, pakalmahin ang nervous system, at suportahan ang mas malalim na pagtulog. Maraming mga taong mahigit 60 anyos ang nakakaranas ng pamamanhid sa mga kamay at paa o pananakit ng likod kapag lumalamig ang panahon. Ang mga sintomas na ito ay maaaring bumuti ng kapansin-pansin kung ibababad mo ang iyong mga paa sa tubig na may rosas ng ilang beses bawat linggo. Ang banayad na amoy ng sariwang talulot ng rosas ay nakakatulong din na pag-aaninin ang isipan, bawasan ang bahagyang pagkabalisa sa gabi, at gawing mas madali ang pagtulog. Narito kung paano ito ihanda. Magdagdag ng mga dilay hanggang 50 na gramo ng sariwang talulot ng rosas sa isang kaldero ng kumukulong tubig. Hayaang kumulo ng 5 minuto upang ang esensya ng bulaklak ay manuot sa tubig. Pagkatapos ay ibuhos ito sa isang planggana at magdagdag ng malamig na tubig hanggang sa ang temperatura ay maging komportabling maligamgam, mga 37 hanggang 47. Ibabad ang iyong mga paa sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Manatiling tahimik. Hayaan ang iyong katawan na mag-relax at huminga ng dahan-dahan. Mararamdaman mo ang init na umaakyat
mula sa mga talampakan ng iyong paa sa iyong katawan habang ang amoy ng bulaklak ay dahan-dahang pinapakalma ang iyong isipan sa bawat paghinga. Maraming mga nakatatanda ang nagbahagi na pagkatapos ibabad ang kanilang mga paa sa tubig na may rosas, hindi lamang sila mas malalim na nakakatulog, kundi gumigising din silang mas magaan ang pakiramdam at mas refresh ang emosyon. At ngayon, oras na para tuklasin ang huling resipe. Ito ay nagmula sa isang pamilyar na halaman na madalas ginagamit sa mga kabahayan sa Pilipinas. Ngunit maaaring hindi alam ng marami na makakatulong ito sa katawan na manatiling mainit, palakasin ang sirkulasyon, at humantong sa mas malalim na pagtulog pagkatapos lamang ng ilang paggamit. Paraan 1. Siyentipikong suportadong pagbababad na sumusuporta sa malalim na pagtulog. Ang bilang isa ay ang pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig na may dahon ng ikmo, betel leaves. Ang dahon ng ikmo ay pamilyar sa maraming Pilipino, ngunit hindi marami ang nakakaalam na kapag pinakuluan sa maligamgam na tubig at ginamit para sa pagbababad ng paa, maaari itong magkaroon ng kapansin-pansing epekto sa kalidad ng pagtulog. Bukod sa kanilang mga anti-inflammatory properties, nakakatulong silang maibsan ang sakit sa mga tuhod, bukong-bukong at sa ibabaw ng mga paa. Pinapahusay din ng dahon ng ikmo ang sirkulasyon sa ibabang bahagi ng katawan. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay nag-aalis ng presyon sa nervous system at pinapayagan ang katawan na pumasok sa isang mas malalim na estado ng pahinga. Higit sa lahat, ang pagbababad sa dahon ng ikmo ay itinuturing na isang natural na paraan upang matulungang may ibalik ang sleep rhythm ng iyong katawan. Ito ay lalong mahalaga para sa mga taong mahigit 50 anyos na madalas na nahihirapan sa magulong sleep cycle, mababaw na pagtulog o paggising sa kalagitnaan ng gabi. Narito kung paano ito gawin. Maghanda ng isang dakot ng sariwang dahon ng ikmo. Hugasan itong mabuti. Magpakulo ng 2 litro ng tubig. Pagkatapos ay idagdag ang mga dahon at ipagpatuloy ang pagpapakulo sa loob ng tisyo hanggang 15 minuto. Ibuhos ang likido sa isang planggana at magdagdag ng malamig na tubig hanggang sa ang temperatura ay sapat na maligamgam para komportableng ibabad. Ibabad ang iyong mga paa sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Maaari mo ring kunin ang mga natirang dahon at dahan-dahang ikuskos sa iyong mga talampakan at sakong. Nakakatulong ito na pasiglahin ang mga pressure point at palalimin ang mga epekto ng pag-relax. Maraming mga senior mula sa Cebu na dating nahihirapan makatulog ang nagbahagi na pagkatapos lamang ng ilang pagbababad ng paa sa dahon ng ikmo, napansin nila ang isang tunay na pagbabago. Wala nang pagkabalisa, wala nang pag-ikot-ikot sa kama. Isang pakiramdam lamang ng ginhawa, gaan sa mga binti, at pagtulog na dumarating ng natural ng hindi nangangailangan ng gamot. Kung nasubukan mo ng magbabad ng iyong mga paa sa dahon ng ikmo, ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na mahanap ang mahimbing na tulog na kanilang hinahanap. Ang lahat ng mga paraang ito ay pinakamahusay na gumagana kapag ginawa sa tamang paraan. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng anumang espesyal na kagamitan. Isang planggana lang ng maligamgam na tubig, ilang simpleng sangkap at kaunting pasensya sa pagtatapos ng iyong araw. Paano gawin ng tama ang pagbababad ng paa para sa malalim at natural na pagtulog? Ang perpektong oras
para ibabad ang iyong mga paa ay mga 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Sa panahong iyon, nagsimula ng mag-relax ang iyong katawan at ang pagbababad ay nakakatulong na gabayan ka ng mas maayos sa natural na pagtulog. Ang temperatura ng tubig ay dapat manatili sa pagitan ng 37 at 40 pat maligamgam, ngunit hindi sapat na mainit para magdulot ng discomfort. Layuning magbabad sa loob ng 15 hanggang 30 minuto. Iyan ang tamang-tamang haba ng oras para pakalmahin ang mga nerbiyos at palakasin ang sirkulasyon sa iyong ibabang bahagi ng katawan. Maaari kang magdagdag ng iba't ibang halamang gamot depende sa iyong mga pangangailangan at personal na kagustuhan. Ang luya, tanglad at damong Maria ay lahat sikat na pagpipilian dahil sa kanilang katangiang pampainit, banayad na aroma at malakas na suporta para sa nervous system. Habang nagbababad, dahan-dahang masahihin ang mga talampakan ng iyong mga paa o ang iyong mga binti. Ang simpleng kilos na ito ay pinasisigla ang mga pressure point at nagpapadala ng mga signal na pampakalma sa iyong utak na tumutulong sa iyong katawan na mas mabilis na lumipat sa isang mapayapang estado. Gayunpaman, gaano man kabuti ang pagbababad ng paa, may ilang mahalagang paalala sa kaligtasan na dapat tandaan. Mga babala at pag-iingat para sa mga senior kapag nagbababad ng paa. Hindi ka dapat magbabad ng iyong mga paa ng higit sa 30 minuto. Ang matagal na pagbababad ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng init ng iyong katawan, lalo na sa mga nakatatanda. Iwasang gumamit ng tubig na masyadong mainit o masyadong malamig. Ang parehong sukdulan ay maaaring malakas na makapag-stimulate ng iyong mga daluyan ng dugo at maaaring makaapekto sa presyon ng dugo o tibok ng puso. Pinakamahalaga, kung mayroon kang anumang bukas na sugat, infection sa balat, pinsala sa tissue, o mga komplikasyon sa diabetes na nakakaapekto sa pakiramdam sa iyong mga paa, hindi ka dapat magbabad ng iyong mga paa sa bahay. Kung mayroon kang anumang mga kondisyon sa vascular o neurological, kausapin ang iyong doktor bago simulan ang anumang gawain sa pagbababad ng paa. Ang pag-aalaga sa iyong mga paa ay maaaring mukhang simple, ngunit kapag ginawa ng tama at isinagawa gabi-gabi, ito ay nagiging isang banayad na ritual na nag-aanyaya sa pagtulog na bumalik sa iyong buhay ng malumanay, natural at mas tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon. Ang pagtulog ay hindi nangyayari ng nagkataon lang. Ito ang resulta ng mga signal na ipinapadala mo sa iyong katawan gabi-gabi. Isang mas mabagal na paghinga, isang mas malambot na ilaw, at isang maliit na planggana ng maligamgam na tubig na ginawa para lamang sa iyong mga pagod na paa. Ang iyong mga paa ay konektado sa iyong buong nervous system. Dala nila ang bigat ng araw at maaari rin silang maging perpektong lugar upang simulan ang iyong pagbabalik sa natural na pahinga. Hindi mo kailangang subukan ang lahat ng 7 paraan mula dito. Pumili lang ng isa na sa tingin mo ay tama at madali para sa iyo. Subukan ito ngayong gabi. Pansinin ang pagkakaiba bukas ng umaga. Minsan, kahit isang maliit na pagbabago tulad nito ay sapat na para bumalik ang tulog ng mas malumanay at mas matatag kaysa sa iyong inaasahan. Isang mahalagang aral para sa ating lahat. Ang tunay na pag-aalaga sa sarili ay hindi palaging nangangailangan ng malaking gastos o komplikadong mga pamamaraan.
Minsan, ito ay matatagpuan sa mga simpleng ritual na ginagawa natin araw-araw, tulad ng paglalaan ng ilang minuto para sa ating mga pagod na paa. Ang pagbibigay ng pansin sa maliliit na bahagi ng ating katawan ay pagpapakita ng pagmamahal sa kabuuan ng ating pagkatao. Ito ang nagpapaalala sa atin na karapat-dapat tayong magpahinga at magpagaling. Nasubukan mo na bang magbabad ng paa bago matulog? O mayroon bang isang paraan na gusto mong subukan muna? Ibahagi ang iyong mga saloobin o karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring ang kailangan ng iba para sa wakas ay makakuha ng isang magandang gabi ng tulog. Kung nakita mong nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Sama-sama nating alagaan ang ating kalusugan at pagtulog isang gabi sa isang pagkakataon. Maraming salamat po